Sinisisi nga ba ni Pangulong Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero mga kapolitika, huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. Ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika ay itong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tacloban, kasi doon sa ating previous video is nakikita natin itong si Bongbong Marcos na personal na nakikisalamuha sa mga tao, at in fact pumunta nga siya sa Mindanao nung nakarang taon, at nitong nakarang araw pumunta siya sa Dumaguete. At napag-usapan natin doon sa ating previous video na kung saan hindi na pupunta sa ibang bansa itong si Bongbong Marcos kasi nababatikos siya. Okay, at ito kasi malapit ng sunod na election next year na, so kinakailangan ni Bongbong Marcos na maglibot na naman dito sa ating bansa, sa iba't ibang panig ng bansa, kasi kung lagi siya nakita, of course popularity yan, at para kunwari meron siyang ginagawa sa mga tao, which is maganda naman yung kanyang ginagawa dito, pero para sa akin ito ay may halong pamumulitika, kasi pwede niya namang utusan yung kanyang cabinet member pero siya mismo yung nakikisalamuha sa mga tao. Parang yung nauulit lang nung 2022 election na kung saan is naglilibot sa iba't ibang panig ng bansa, at ngayon napapansin natin na halos parang ilang beses siya sa isang linggo pumupunta sa iba't ibang panig ng bansa mga kapolitika, at may purpose po yan. So kahapon is pumunta sa Tacloban itong si Pangulong Bongbong Marcos, at ang sabi niya doon, kasi sa Tacloban nangyari yung Yolanda, di ba? So pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon, at ang sabi niya is wala daw nangyari, walang nothing gets done dito sa pabahay at yung pagtulong doon sa mga biktima ng Typhoon Yolanda noong 2014 ata yun, or 2012. So ang sabi doon ni Pangulong Bongbong Marcos is even daw sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte wala daw nangyari na pagtulong, or hindi na kompleto, or ang ibig niyang sabihin dito nothing gets done, or walang parang significant na nagawa yung previous administrations. Ang tinutukoy niya dito is itong si former President Nonoy Aquino at itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So ito yung kanyang sinasabi mga kapolitika, at ngayon tila kasi dati hindi talaga siya nagpaparinig sa mga, especially ito kay former President Duterte, hindi siya nagpaparinig. Okay, at itong si Pangulong Bongbong Marcos, mabait pa siya sa former president dati, pero ngayon parang bumabaliktad na itong si Pangulong Bongbong Marcos, at yun ang ating napapansin dito mga kapolitika. So ano ang ating masasabi at ano ang ating opinion dito sa kanyang sinasabi niya na parang sinisisi niya? Meron siyang slight na patama dito sa former President Rodrigo Roa Duterte, kasi ang sabi niya nothing gets done. So ano ba ang ating komentaryo dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, itong Tacloban mga kapolitika, di ba lugar ito ni itong Romualdez, itong kanyang pinsan. Okay, bakit hindi niya kaya sabihin doon kay Romualdez? Kasi mga kapolitika, noong Yolanda, konti lang yung siguro nakakaalam nito sa inyo, so hindi masyadong nagpa-follow doon sa mga balita, is inabot na pala ni Mar Rojas, siya yung DILG secretary nung panahon ni Noynoy Aquino. Merong cheque at ayun na iniabot na para tulong doon sa mga nasalanta nung bagyo. At pero nung 2016 kasi nga, di ba, sinisira ng Aquino doon, sinisimula nagkaroon ng demolition job sa mga Aquino, at marami na doong mga kumakalat na information na wala daw na ibigay na tulong yung sila Noynoy Aquino, kaya nga sirang-sira sila noong time ng 2016 and even itong 2022. So sirang-sira yung mga Aquino. Little did we know mga kapolitika, kabaliktaran pala, kasi merong nakuna na litrato na kung saan is naabot ni Mar Rojas yung cheque doon kay Romualdez, yung sa papa niya. Okay, naabot yung cheque kung saan is napapaloob doon yung pamimigay ng pabahay at tulong doon sa mga biktima, kasi hindi mo naman pwedeng hindi mo pwedeng bigyan ng mga ng pabahay, yung relocation yung mga tao doon sa bundok, kasi paano na lang yung kanilang trabaho, alangan naman wala silang kakainin doon, hindi pwedeng malayo. Kaya doon sa balita is maraming mga tao na kung saan is instead na doon sila tumira sa mga relocation site na ibinigay ng gobyerno,
hindi sila doon tumuloy mga kapolitika kasi unang-una malayo sa kabayanan at wala doon yung trabaho, wala doon yung pamumuhay nila sa pang-araw-araw. So yun po ang reason bakit yung karamihan doon sa mga relocation houses is walang tumira. So yun po ang realidad doon. Hindi ibig sabihin na walang naitulong yung gobyerno. Meron po, pero malayo nga sa mga trabaho nila. So paano sila mag-permanent doon? Okay, buti na lang sana kung malapit sa syudad. Okay, kasi nangyari din yan doon sa Compostela Valley, yung Davao de Oro ngayon, nung panahon ni Typhoon Pablo, is marami ring mga nasayang doon na mga house units, yung tulong ng mga ng gobyerno, mga kapolitika, kasi malayo nga sa trabaho at yung iba is nasa danger zone. So din yun, disadvantage yun sa mga tao. Alangan naman pilitin mo yung mga tao na tumira doon, ayaw nga nila kasi unang-una malayo sa kabayanan at malayo sa kanilang trabaho, malayo sa kanilang pinagkakitaan at din yung danger zone din na baka bumaha or mag-landslide uli. So yun po ang point doon mga kapolitika. So itong sinasabi ni Bongbong Marcos na sinasabi niya na wala daw nangyari doon sa Duterte administration is patama na po yan, pamumulitika na yan para sa atin mga kapolitika. Yun ang ating opinion at komentaryo dyan sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At bakit hindi niya sabihin itong mga Romualdez kasi lugar nila yan, di ba? Okay, in fact nung meron yung nag-viral na tulay diyan sa Samar ba yun or sa Leyte, 'di ba lugar din nila Romualdez yan, pero ang sinisisi talaga noon kasi nga demolition job na yun sa mga Aquino para magalit yung taong bayan sa mga Aquino. Yan po ang ang realidad doon kasi nga politics is a game mga kapolitika at panahon na ngayon ng siraan at mga propaganda, kaya alam nyo na yung mga dating kaalado ni former President Rodrigo Roa Duterte is bumabaliktad na at pumapanig na ito kay Bongbong Marcos kasi nga dahil sa pondo at makinarya mga kapolitika. At nakita ko rin pala doon sa video ng UNTV. Okay, 10 years ago pala is meron ng pinuntahan mismo ni former President Rodrigo Roa Duterte yung Tacloban para mamahagi ng tulong doon sa mga biktima ng bagyo. Meron na nga siyang pabahay rin at tulong na financial kasi yung time ni former President Ninoy Aquino is nakita nga yung mga barong-barong at doon talaga sila nasira ng tuluyan mga kapolitika, yung mga barong-barong na bahay, where in fact hindi naman si Ninoy Aquino nagpatayo noon kundi itong pinsan ni pinsan ni Bongbong Marcos sa si Martin Romualdez. Sila yung nagpatayo ng bahay doon sa Tacloban, pero ang sisi ay kay Ninoy Aquino kasi nga demolition job at paninira na nung time na yun kay Ninoy Aquino para yung simpatya ng mga tao is malipat dito kay Bongbong Marcos na kung saan is wala naman palang pinagbago. Akala ng mga Pilipino is mababago na yung buhay nila, pero wala pa ring pinagkaiba pala mga kapolitika, parang nag-worst pa. Okay, so nung hindi totoo itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw nangyari doon sa time ni former President Duterte. Pagkaupo ni former President Duterte mga kapolitika, pumunta siya ng personal doon sa Tacloban para bisitahin yung mga naging biktima ng bagyo at yung mga na-displace na mga tao doon. Pinuntahan niya personal mismo. Okay, at siniguro niya doon sa kanyang DILG na kung saan mapapaabot talaga yung tulong. So ang point dito, itong sinasabi ni Bongbong Marcos na wala daw nangyari sa panahon ni former President Duterte ay masasabi natin dyan mga kapolitika, part na yan ng black propaganda para kunwari ang sinisiraan itong former president kasi malapit na yung eleksyon at ngayon is nag-iipon na sila ng lakas para sa susunod na halalan 2025 mga kapolitika. At sana naman ang mga Pinoy ay madala na sa mga ganitong klaseng politiko. Yun lamang ang ating opinion at ating kuro-kuro mga kapolitika. Kayo, ano ang yung masasabi dito sa speech ni Bongbong Marcos na wala daw nangyari sa Tacloban ng panahon ni former President Duterte? Mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at maaking mga komento sa bawat issue ng ating lipunan. Maraming salamat mga kapolitika.